Akala nila isa siyang magnanakaw. Pero ang totoo, siya ang babaeng nagligtas ng buhay ng isang CEO. At sa dulo, siya rin ang pinagpala ng higit pa sa inaakala niya. Habang nagwawalis ng kalye ang isang janitress, napansin niyang may babaeng nakaupo malapit sa kalsada, namumutla, hirap huminga. Hindi niya alam ang babaeng iyon, CEO pala ng isang malaking kumpanya. Agad siyang lumapit at sinilip ang bag ng babae, umaasang may gamot doon. Habang abala siya sa paghahanap, may 2 empleyado na nakakita sa kanya. Ang masaklap, akala nila nagnanakaw siya. Agad siyang kinuhanan ng video at tumakbo ang mga empleyado papunta sa kanilang manager. "Sir, nakita po namin yung janitress nagnanakaw sa labas. May video pa kami." Samantala, nahanap ng janitress ang gamot at pinainom ito sa babae. Unti-unting bumuti ang pakiramdam ng CEO. Salamat sa pagtulong," bulong ng CEO. Pero habang nangyayari ito, umuusok na sa galit ang manager. Walang tanong-tanong, pinatawag agad ang janitress. "Fired ka na. Wala nang paliwanag. Lumayas ka." Nagulat at nasakta ng janitress. Wala man lang siyang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Umuwi siyang umiiyak. "Anak, kumusta ang araw mo?" Tanong sa anak niyang may sakit. "Ma, kailangan ko na po ulit ng gamot." Napakagatlabi ang ina. "Anak, wala akong pera. Natanggal ako sa trabaho kanina." Lingid sa kaalaman niya, narinig ng CEO ang usapan nilang mag-ina. Lumapit ang CEO. "Ikaw pala ang babaeng nagligtas sa akin kanina. Ano bang nangyari?" Sa gitna ng luha, ikinuwento ng janitress ang lahat. Napuno ng galit ang CEO. Agad niyang tinawagan ang manager. Pagdating nito, mayabang pa. "Nandito ka pa? Akala ko ba pinapaalis na kita?" Pero biglang nagsalita ang CEO, matapang, galit. "Bakit mo tinanggal ang babaeng nagligtas ng buhay ko? Hindi ka man lang nag-imbestiga. Lumabas ka. May kailangan tayong pag-usapan." Pagharap niya sa janitress, "Balik ka sa trabaho. At tungkol sa gamot ng anak mo, ako na ang bahala." Inabot ng CEO ang isang bungkus ng pera. "Alam kong kailangan niyo ito." Napaiyak ang janitress. Hindi siya makapaniwala sa grasya. Minsan sa mga panahong pinaka hindi inaasahan, dumarating ang tulong mula sa itaas. At sa gitna ng maling akala, kabutihan pa rin ang nanaig. Hebrews chapter 6 verse 10. "Sapagkat ang Diyos ay makatarungan, hindi niya kakalimutan ang inyong mga ginawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo sa pamamagitan ng inyong paglilingkod sa inyong kapwa." Kung naniniwala kang karapat-dapat sa biyaya ang babaeng ito, i-like mo ang video na ito, i-share mo para mas marami pa ang ma-inspire, at huwag kalimutang mag-follow para sa mas marami pang kwentong nagpapainit ng puso.